na ang ICC pala ay nandito rin sa Pilipinas, naghahanda sa paghuli kay Digong na nakatira sa isang hotel. Hindi po ako may sabi niyan. Mayroon po tayong batayan at itong batayan po natin ay babahagi ko po sa inyo. Pinapakita pa yung mga passport ng dalawang tao kasama isang Filipino-American na nagiging translator na narito na sa Pilipinas. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talaga nga ICC nasa Pilipinas na at nakatira sa isang hotel. Nako, matindi ho ito natuklasan at may nagkumpirma ho na itong si Digong ay dadamputin na at uhulihin na. Bakit kamo? Nandito na ho sa Pilipinas ang ICC nakatira sa isang hotel. Nako, mga kaibigan, wag po kayong alis. Sinaanyayahan ko po kayo na kapag may pagkakataon, ay patapusin nyo po ang vlog na ito. At nang sa ganun, napakarami nyo pong matutuklasan at lubos nyo pong maunawaan ang paghuli dito kay dating Presidente Digong na according ho dito na resibo na ibabahagi ko po sa inyo, nakatira sa isang hotel ang ICC para nang sa ganun ho, naghahanda ho sila sa pagdampot dito ho kay dating Presidente Digong. Ito mga kaibigan, samahan nyo po ako, panoorin, tuklasin natin, pakinggan. Nako, shout out po sa lahat. Ito. Patikos ni FPRRD sa Huwad Committee at saka doon sa kanyang mga kalaban. Kasama na dyan si Laila de Lima at saka si Trillanes, no? Na talaga namang binoljak niya ng binoljak, no? Kaya naman, wagi pa rin ang Presidente Duterte kasi... Wagi daw pa din ng dating Presidente Digong. Ayon dito po kay Roque, na tago ng tago ho. Mga kaibigan, nako ho, ay bibigyan po natin ng full commentary ito. Ang bigyan po natin ng highlight ay dito. Sa matutuklasan po natin dito na ang ICC pala ay nandito rin sa Pilipinas, naghahanda sa paghuli kay Digong na nakatira sa isang hotel. Hindi po ako may sabi niyan. Mayroon po tayong batayan at itong batayan po natin ay babahagi ko po sa inyo. Ito. Kaya mang mamboljak, pero hindi ka nagagalit sa kanya kasi alam mo na parang it's a different way na ginagawa niya. Hindi naman parang evil way of doing it, no? Pero alam mo, nabubuisit siya at nangkakana siya. No? Pero anyway, malinaw po sa nakita ko kahapon na alam niyo itong investigasyon sa Quad pagdating sa EJK, ito ay in aid of investigation of the International Criminal Court. Ang dami sinasabi niyo eh. Putak ng putak to eh. Ha? Ay, abyarin mo yung kaso mo, hindi yung kaso ng iba. Kasi nga po, hindi nakipagtulungan ng dating Presidente Duterte, yung mga dating general na inaakusa rin nila, kasama na si General Bato, si Senator Bato, at yung mga lima pang general, kaya ang ginagawa nila ito sa pamamagitan ng Huwad Committee. Now, dati-rati narinig ko na matapos mag-adopt ng resolution ang House Human Rights Committee na dapat Ano yung narinig mo, Roque? Ha? Ay, sabihin mo kung ano yung narinig mo. Mahilig. Kasi itong makarinig ng chismis eh. Eto pa. Imbestigahan at makipagtulungan sa ICC na meron na mga tao na taga-ICC na in fact hinarap ng Kongreso. Nakipagkita sila sa Kongreso at nangako na nakipagtulungan. Ngayon naman, may source na lumapit sa akin at kina Harlika na pinapakita pa yung mga passport ng dalawang tao kasama isang Filipino-American na nagiging translator na narito na sa Pilipinas at nagtatrabaho daw dyan sa isang hotel na pag-aari ni Zaldico, no? So, kapag pinagtukma-tukma mo itong mga impormasyon nito... Iyon po mga kaibigan, maliwanag! Itong mga sinasabi ni Roque ng ICC ay nandito na sa Pilipinas at mayroon na pong magiging translator na nagtatrabaho at pansamantalang nakatira diyan no, sa isang hotel na pagmamayari ho ni Zaldico na nabanggit ho na pangalan na ayon ho dito kay Roque. Mga kaibigan, gusto po natin ng ICC ay talagang nasa Pilipinas na. But dito sa pagsisiwala at nakalukuhan ni Roque, hindi po kapanipaniwala yan. Mga kaibigan, itong si Roque na isang abogado na ito ay 10 salita. May isa ho, walang tumatama dyan. Mayroon na po tayong mga batayan sa mga nakaraan
na kanyang pagsisiwalat ay pawang mga imbento lang niya ho, strategy, taktika, at nang sa ganun po, guluhin at mag-mind condition, pabanguin ang pagkatao nitong kanyang amo na si Digong. At ang stand ko po dito, mga kaibigan, hindi po ako naniniwala diyan. At kayo, any reaction dito po sa mga pinagsasabi ni Roque. Naniniwala po ba kayo? Diyan po sa comment section, inanyayan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Pakisupport po ito po ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog din. Ang aking main YouTube channel po ay Andy's Vlog Official. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito, please subscribe po. At maraming salamat po sa inyo. Muli po, isang like ko sa video na ito. Bye-bye, palapakan.